Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Imagine niyo picture niyo yung dalawang sobrang makaibang eksena sa modernong mundong ginagalawan natin ngayon. Parang teleserye lang na may bida at kontrabida sa isang kanto. Andiyan yung bilyonaryong walang magawa sa buhay kundi magtapon ng bilyon-bilyong dolyar para lang mag-joyride sa kalawakan na feeling mga alinggamit ang mga high-tech na laruan ng Blue Origin at SpaceX. Sa kabilang banda naman, ibaba natin yung tingin natin sa lupa. Specifically diyan sa isla ng Jeju, isang lugar na dati-rati. Feeling investors paradise daw at pinaglalawayan ng lahat. Ngayon, anyari na mukha na siyang isang napakalamig na disyerto na parang ghost town na iniwan ng ex mo. Yung madambuhalang proyektong real estate na dati pinaagawan na parang libreng ayuda, ngayon ay nakatulok na ng mahimbing, inabandona ng walang paalam at naiwan sa era na punong-puno nga kawalan ng katiyakan. Ang sobrang laking plot twist na ito ay hindi lang basta-basta nakakataon o sinuverte lang. Isa itong malinaw na resibo at manifestasyon ng mapatagong puwersa sa ating pandaigdigang pananalapi na bihirang mapansin ng mga ordinaryong tao na busy sa pek-scroll sa TikTok. Bilang isang feeling expert sa personal finance at behavioral economics, madalas akong kulitin ng mga tanong na ganito. Bakit daw ba ang isang lugar na dating nilolokap bilang kabisrangang pamumuhunan at ultimate dream destination ng feeling mayaman pwedeng bumaksak sa isang napakabilis at napakalupit na estado ng pakalukmok? Paano ba naman kasi biglang naging abo at naglaho ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng ari-arian salop lamang ng isang mabilis na kisap mata? Para mag-guess natin ang nakakalokang kabalintunaang pang-ekonomiyang ito, kailangan muna nating itabi yung hugot at emosyon natin at titigan ang sitwasyon gamit ang isang napakalamig, walang puso at analytical na lente ni ekonomiya. Spoiler alert, ang pagbagsak na ito ay hindi isang aksidenteng nadulas lang sa banyo. Ito ay isang perpektong bagyo na palihim na naipon sa loop ng napakaraming taon, na abang lang ng tamang trigger para tuluyang sumabo at wasakin ang ilusyon ng mga taong naniniwala sa walang hanggang pag-unlad o forever. Heto ngayon ang aking main hot take para sa episode na ito. Ang lokal na pagbagsak ng isla ng Jeju ay hindi dahil minalas lang sila sa feng shui o dahil sa mapanandaliang kapalpakan ng ilang tao na feeling magaling. Ito ay ang hindi talaga maiwasang karma at resulta ng tinatawag nilang K-shaped na ekonomiya. K-shaped economy na tinimplahan pa ng isang nakamamatay na panganib. Ang kawalan ng isang matibay na pangunahing industriya na sasalo sa kanila. Kapag ang isang buong sistemang pang-ekonomiya ay nakatayo lang sa isang mahinang pundasyon ng buhangin na parang kastilyong pambata, ang anumang slight na pababago sa ihip ng hangin ng pandaigdigang merkado ay sapat na para gumuho ang buong estruktura na parang jenga. Kaya tara, himayin natin ang anatomya ang pagbagsak na ito na parang chismis at alamin kung ano ang maaari nating matutunan para naman maprotektahan natin ang ating sariling mapinahirapang pamumuhunan. Make time travel muna tayo pabalik sa nakaraan, partikular na doon sa panahon bago pamak 2017 kung saan inosente pa ang lahat. Sa mga panahong iyon, ang Jeju ay nakaranas ng isang OA at hindi pa nagagawang pagsabog ng pag-unlat na akala mo nanalo sa loto. Ang paglago na ito, sad to say, ay isa palang napakalaking scam at bitag na tinatawag nating exogenous growth o paglagong panlabas na puro hangin lang. Ang sikat na boom ang Jeju ay karaniwang isang asset bubble lang talaga na pinalobo. Hindi ang sarili nilang panloop na lakas, kundi ang gapanlabas na variable na nakisawsaw lang. Ang mapakyute na patakaran tulad ng visa-free entry at ang matinding ilusyon sa pagtatayo ng mga for-profit na hospital ay siyang nagbukas ng mapintuan ng baha para sa lahat. Dahil sa kalokohang ito, ang Foreign Direct Investment, FDI, lalo na mula sa maepal na kalapit na bansa, ay dumaksa na parang isang mapanirang tsunami na walang ibang pakay sa buhay kundi ang manghor na manggalupan at magtayo na mangga naglalakihang kasino.
Mula sa pananaw ng pamamahala ng panganib o risk management ng mga tunay na nakakaintindi, ang uringang kapital na ito ay labis na mapanganib at isang malaking red flag. Ito yung sikat na tinatawa sa mundo ng pananalapi na hot money o mainit na salapi na nakakapaso. Ang hot money na ito ay hindi pumapasok sa isang rehiyon para magpakabayani at bumuo nga pabrika, lumikang nga pangmatagalang trabaho o makambak man lang sa totoong pakunlat ng komunidad. Ang tanging layunin lang ng linta na ito ay puro espekulasyon ang kumita nga mabilis at malaki sa pamamagitan ng pakbili ng mga ari-arian at pag-upo habang naghihintay na tumaas ang presyo nito na parang magic. Ang ekonomiya ng Jeju ay literal na naging isang napakalaking tsasino kung saan ang pangunahing bida at manlalaro ay hindi man lang yung kawawang lokal na mamamayan kundi ang mga dayuhang espekulador na may dalang bilyon-bilyong dolyar na handang ay pull out at ilipat sa anumang sandali kapag tinopak sila. Ngunit ano nga ba ang mangyayari kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin at nawala ang swerte? Kapag ang magpanlabas na macroeconomic variable ay biglang naiba nga mood halimbawa nang biglang mahigpit ang madayuhang pamahalaan sa paglabas ng kapital, nilimitahan ang bisyo ne pagsusugal sa labas, ne bansa o nang biglang tumas. Ang geopolitical tension na parang teleserye, ang hot money na ito ay agad-agad na na-withdraw na parang na-ghosting na kadate. Dahil ang pondong ito ay wala namang malalim na ugat o pakialam sa lokal na ekonomiya, ang bilis ng paatras nila ay kasing bilis din ng kanilang pagdating na akala mo may hinahabol na trend. Ang bonggang resulta nito ay isang malawakang pagkaubos ng kapital na malupit na naiwan sa isla ng nakatiwangwang at kalahating tapos na proyekto at isang ekonomiyang nakasalalay lang pala sa isang ilusyon na biglang naglaho na parang bula sa sabon. Dito na natin ngayon makikita ang pinaka-nakamamatay at nakakahiyang kahinaan ng Jeju. Ang kawalan nito ngang mga totoong pangunahing industriya sa pakmamanufaktura, core manufacturing, o kahit man lang mga sentro ng teknolohiya. Wala man lang silang matibay na anchor o angkla para panatilihin ang kapital sa loob ng isla at lumikha sana ng mga kalidad na trabaho na may mataas na halaga para sa mga lokal nilang tao. Ang buong istruktura ng kanilang ekonomiya ay inilagay lang sa isang napakabobo at solongtaya, ang industriya ng turismo at mga serbisyo na napakadaling makbago at napaka-unstable. Kapag ang ekonomiya mo ay kumikilos ng parang isang linta na nakadepende lamang sa pahinga at awa ang panlabas na kapital, ang pag-urong at pagbaksak nito ay hindi lang isang posibilidad, kundi isang tiyak na kapalaran na dasurf nila. Ito gayon ang kaladkad na nagdadala sa atang sa isa pang mas malalim at mas nakakabaliw na pagbabago sa pandigigang ekonomiya. Pumasok naman tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating chismisan at pagsusuri. Ang sikat na K-shape na ekonomiya. Ang toxic na mundong ginagalawan natin ngayon ay dumadaan sa isang yuktong pagbawi at matinding polarisasyon na hugis kay na parang divide and conquer lang ang pek. Ang konseptong ito ay literal na sumisira at nakwawasa sa mga makaluma at tradisyonal na pakunawa natin sa kung ano ba talaga ang consumer demand sa isang K-shape na pagbawi. Wag kayong umasa na hindi lahat ay umaangat o bumabagsak ng sabay-sabay na parang nasa isang bangka lang. Sa halip, ang lipunan at ang ekonomiya ay brutal na nahahati sa dalawang makaibang direksyon na parang linya ng titik ka na kanya-kanya ng landas. Ang nakakalokang paghahating ito ay may napakalaking epekto sa mga merkado na filingra at umaasa sa isang malawa na saklaw na mamamimili na literal na pumuputol sa mismong ugat ng target na merkado ng papa na modelo ng negosyo tulad ng sa Jeju. Suriin muna natin yung mana sa VIP section, ang itaas na sanganga ang ultra rich o ang tinatawag nilang premium class na hindi na mo problema sa petsa de peligro. Ang kayamanan ng privilege na pangkat na ito ay
patuloy na lumalaki sa mga antas na natatala ng mga bagong nakakahilong rekord sa kasaysayan ng tao. Gayunpaman, mula sa mapanuring pananaw ng behavioral economics, ang mga taong ito ay dumaranas ng isang natatanging first world syndrome. Mayroon silang napakaraming pera na hindi na nila alam kung paano ito gagastusin sa mga boring at tradisyonal na paraan. Ang kanilang tinatawa na marginal utility o yung karagdagang kasiyahan na nakukuha sana nila sa pagkonsumo nga ordinaryong produkto at serbisyo nga hampas lupa ay napakabilis na bumababa at nawawalan ng kwenta. Sa makatuwid, ang kanilang maarteng paugali sa paggastos ay nababago ng radikal na palaging nagahanap ng makakaibang bagay na hindi kayang mabili ng makaraniwang yaman lang. Ang mismo kahulugan ng karangyaan at pagiging sosyal ay nabago na at next level up. Ang ultra-rich na ito ay hindi na interesado at nandidiri na sa mga karaniwang resort, sa mga islang pangmasa at jologs tulad ng Jeju o Bali. Ang kanilang bilyon-bilyong kapital ay umagos na ngayon patungo sa makaranasan na tunay na eksklusibo at walang katulad. Tulad ng paglalakbay sa kalawakan, pagbili ng sarili nilang pribadong isla o pagtatayo ng mga ultra-luxury na bungka na ganap na nakahiwalay sa karaniwang lipunan ng mga ultra-luxury. Sa mapanghusgang mata nga VIP na ito, ang Jeju ay opisyal na nawala nga halaga at nejing tsaka na. Hindi na ito sapat na eksklusibo para maakit at mauto ang kanilang bilyon-bilyong dolyar. Kaya ayon, tuluyang nawalan ng Jeju ang pinakamahalagang daloy ng pera na sana ay maaring magpalago sa kanilang feeling premium na merkado ng real estate. Ngayon naman, bumaba tayo sa realidad at silipin ang ibabang sanga ng titik K, ang kawawang uring manggagawa at ang nagihing along gitnang uri middle class. Ang sitwasyon dito sa laylayan ay lubhang nakapanghihinayang at nakakaya. Ang kakarampot na kitang pangkat na ito ay patuloy na walang awang pinipiga at nilalamon ng buhay ng damuhalang halimaw ng inflation. Ang halaga ng kanilang kakarampot na pera ay patuloy na bumababa, habang ang presyo ng pangunahing pangangailangan sa grocery ay patuloy na tumataas ng walang preno. Para sa mataong ito, ang bawat sentimo at dolyar ay kailangang kalkulahin ng maingat na parang nakukompute ng thesis. Ang kanilang kakayahang gumastos sa maluho at bagay na hindi naman pangunahing pangangailangan tulad ng paglalakbay at paglilibang ay malubang na apektuhan at naging drawing na lang. Ang pangarap na magfeeling mayaman at makbakasyon sa isang mamahaling isla ay nagiging isang napakalayong ilusyon na lang na hanggang panaginip na lang. Bukod pa sa buwisit na inflasyon, may isa pang malaking anino na nagbabanta sa pangkat na ito. Ang malawakang pagbabago sa estruktura ng trabaho na dala ng pabibong artificial intelligence AI, mga feeling taong autonomous na robot at mga self-driving cars. Ang praning natakot na mawalan ng trabaho dahil papalitan sila ng makina ay nakdudulot ng matinding anxiety at kawalan ng kapanatagan sa kanilang pananalapi. Dahil sa matinding takot na ito, ang pang-ekonomiyang psikolohiya nga nasa gitnang uri ay mabilis na lumilipat patungo sa matinding pag-ipon at pag-iwas sa anumang uri ngang panganib na parang mapraning. Ang nakakalasong kombinasyon ng inflasyon at ang banta ng AI ay lumilikha ng isang perpektong kapaligiran para sa tuluyang pagyelo at pagkamatay ng consumer demand. Dahil sa mga kamalasang ito, ang gitnang uri ay nahuhulog sa isang malungkot na estado nga spending contraction o ang sapilitang pag-ikli ng kanilang paggastos. Ang turismo at mga walang kwentang luho ang unang-unang pinuputol at tinatanggal sa kanilang napakalit na budget. Kung sakali mang himalayan at magpasya silang maklakbay, ang kanilang pag-ugali sa pananalapi ay magiging labis na kuripot at pragmatiko. Hahanapin nila ng bonggang-bongga ang lugar na naalok ng foreign exchange advantage o yung may bentahe sa palitan ng pera para makatipid. Halimbawa, mas pipiliin na lang nilang dumaksa at makiuso sa Japan dahil sa pagbaba ng halaga ang yen na nagbibigay sa kanilang ang higit na kapangyarihang bumili ng kung ano-ano sa halip na pasanin ang napakamahal at overpriced na gastos sa malokal na destination tulad ng Jeju.
Boom! Ang Jeju ngayon ay nganga at naiwan ng walang mga customer mula sa ibaba. Dito na tayo ngayon pumapasok sa pangkat 3, ang tinatawag na dalawahang crisis, dual crisis, at ang tuluyang pagyeyelo ng ma-feeling at umaasang merkado. Ang mamerkado na tulad ng Jeju na pabebe at lumulutang lang sa gitna ng walang malinaw na pangunahing pagkakakilanlan ay ang maunang-unang makakaranas ng matinding karma at sakuna. Sa isang banda, hindi naman kasi ito sapat na klase at walang sapat na pagiging eksklusibo para mabot ang standard ng itaas na sanga ng ekonomiya. Dahil sa pagiging trying hard na ito, nawawala sa kanila ang malalaking daloy ng pera mula sa mga ultra-rich na handang magtapon ng milyon-milyon para lamang sa privacy at karangyaan na hindi nila maibigay. Ang nakakahiyang kawalan ng kakayahang makaakit ng high-end na kapital ay naiwan sa kanilang ma-feeling premium na proyekto na mukhang ghost town at walang laman. Sa kabilang banda, para naman sa mataga ibabang sanga, ang islang ito ay naging masyado ng feeling ra at mahal. Ang ma-overpriced na gastos sa serbisyo, pagkain at tirahan ay tumaas ng labis-labis sa panahon ng boom nila na ginagawang impossible at hindi maabot para sa budgetarian na gitnang uri nang tuluyan silang talikuran at i-cancel ngang masang mamimili na ito na wala sa Jeju ang liquidity o yung pagiging likido ngang kanilang pang-araw-araw na ekonomiya na bumubuhay sa nasa kanila. Naipit sila sa gitna ngang sarili nilang katangahan, masyado silang ordinaryo at joloks para sa matotong mayayaman at masyado namang mahal para sa makaraniwang tao. Ito ang mismong mekanismong kanilang pagbagsa na stuck sila sa isang patay na espasyo sa pagitan ng dalawang matinding dulo, K-shape na ekonomiya na parang awkward middle child. Ang direktang kahinaan ng krisis na ito ay sumampal ng buong lakas sa muhangang sektor ng real estate. Kailangan kasi nating maunawaan ang isang napaka-basic na batas sa pananalapi na hindi yata nuggets ng mata Jeju. Ang halaga ng anumang ari-arian ay nakmumula sa kakayahan nitong lumikha ng pera o cash flow. Kapa ang inaasahan kita mula sa mga serbisyo at turismo ay natuyo na parang isang binila sa araw, ang ma-feeling mamahaling resort at mga condominium ay nagiging mga patay na pasanin na lang na pabigat sa lipunan. Hindi sila nakakabuo ng kahit anong cash flow para man lang bayaran ang mga nagpatong-patong na utang at gasto sa pagpapanatili ng mga bulok nilang building. Kung wala namang pangangailangan o demand mula sa mga gumagamit o umupa, ang intrinsic na halaga ng mga ari-ariang ito ay natural na babaksa sa sahi. Boom! Ang ilusyon ng kanilang peking kayamanan ay tuluyan ng nawasa. Ito ay humahantong sa isang napakabilis na pagbuluso na halaga ng mga asset nila dahil wala naman talagang tunay na demand na sumusuporta rito kundi puro hype lang. Ang merkado ngayon ay nakakaranas and tinatawag nating liquidity freeze o ang matinding pagyeyelo ng pakatubig na parang na-freeze ang bank account mo. Walang sinuman ang gustong bumili at yung desperadong gustong magbenta ay hindi makahanap ng uto-utong mamimili kahit ibaksak pa nila sa napakababang presyo ang benta nila. Ang mapangit na blok ang konkreto na dating nag-ilusyong kumakatawan sa bilyon-bilyong dolyar ngang pamumuhunan ay nagiging manakakahiya at nakatiwangwang na monumento ngang isang napakabigong estratehiya sa ekonomiya. Ang Jeju ay naging isang klasikong case study kung ano ang malagim na mangyari kapag ang isang merkado ay nagmamarunong at umiiral lamang batay sa espekulasyon at peking hiniram na paglago. Bilang pakwawakas sa chismis na ito, ano nga ba ang mensaheng nais kong iwanan sa inyo bilang mga feeling matatalinong mamumuhunan? Ang nakakalokang case study ang Jeju ay isang napakamahal at sampal sa mukha na babala para sa ating lahat. Ang patatapon ng pra at pamumuhunan sa isang merkado na walang intrinsic surplus value o tunay na halaga na nilikha mula sa isang merkado na walang sariling pangunahing industriya at ganap na nakadepende na parang lintas sa turismo at dayuhang kapital ay isang tangang estratehiya na may nakamamatay na panganib sa pamatagalan. Sa magulong mundo ng personal finance at macroeconomics, ang pag-asa sa panlabas na kadahilanan
para lang palaguin ang iyong yaman ay literal na katumbas ng pagtatayo ngang pangarap mong kastilyo sa buhangin na naghihintay lang na anurin ng alon pabalik sa dagat. Kaya, ano ba talaga ang tamang estratehiya sa pagkilos para hindi kayo matulad sa kanila? Ang ligtas na pamumuhunan sa real estate ay matatakbuhan lang sa mga lugar na hindi puro hype, kundi lumilikha na mga tunay at napapanatiling trabaho para sa mga tao. Hanapin niyo yung mga rehiyon na may matibay na infrastruktura para sa totoong industriya at teknolohiya, hindi yung puro pakyuta lang. Higit sa lahat, ang mga lugar na ito ay dapat suportahan at garantiyahan na malinaw na patakaran at maayos na pagpaplano na gobyerno na hindi puro kurakot. Tulad ng lagi kong sinasabi, sa maayaw makinig, ang mapatakaran ay bumubuo sa 80% ng merkado. Kung ang isang lugar ay may malakas na suporta mula sa Estado para bumuo nga totoong pangunahing industriya, doon mo dapat ilagay ang iyong kapital para hindi ka umiyak sa huli. Huwag na huwag kayong magpapahila sa psikolohiya ng karamihan na puro gaya-gaya o ngang tinatawag nating herd mentality patungo sa mga mapalinlang na merkado na mabilis mamukatkat. Pero mabilis ding malante na parang mumurahing bulaklak. Sa isang K-shape na ekonomiya na walang sinasanto, ang kaligtasan ng inyong pinahirapang yaman ay nakasalalay sa lohika, malalim na pagsusuri na parang naimbestiga ng chismis at totoong pag-unawa sa mga pangunahing estruktura ng ekonomiya. Ito si Daniel Reyes mula sa Kaalaman sa Paligid Natin na napapaalala sa inyo na ang tunay na kaalaman ay ang pinakamahusay na kalasak laban sa mga nakakalokang panganib sa pananalapi. Maraming salamat sa inyong panunod kahit alam kong napascrollan kayo. At patuloy tayong maaral para naman maging mas matalinong mamumuhunan at hindi puro sana all. Hanggang sa muli nating pakikita mga kamarite sa ekonomiya. Babush!